Butihing alkalde, mga batang Pandacan, mga batang Maynila, palakpakan po natin, Mayor Francisco Isko Moreno Domagos. Paupo po kayo sa ating pong Yusek Hope. Ang hope sa Tagalog ay pag-asa. DBM ay pag-asa ng mga lokal na pamahalaan. Alam nyo, totoo po yung sinabi ni Yusek Hope kanina. There is a few billions of peso regularly for what we call the LGSF account. Itong pondo na ito ay ginagamit pangtulong ng Pangulo ng Bansa sa mga lokal na pamahalaan, partikular na halimbawa may aberya. Yan, nasirang tulay dahil sa bagyo o kailangan ng pagkain and so on and so forth. Yan ang na-access na pondo. At the same time, LGSF also can be utilized for long-term program ng mga lokal na pamahalaan. At kung sila'y kinakapos at tukod na tukod sa pananalapi, maaaring humingi ng tulong ang lokal na pamahalaan sa DBM, Office of the President, through that particular fund. But that particular fund for 2026, because of what happened last year, the President Bongbong Marcos, opted to divert its goal from unnecessary or until resolved flood control scandal. Ang ginawa niya, in-empower niya ngayon yung mga lokal na pamahalaan by providing almost 400% growth sa pondo ng LGSF. So yun po yung sinasabi, talakpakan natin si Yusek Hope. Alam nyo na. Alam nyo na. Minsan, envelope lang ang kailangan nyo na may lamang sulat. Wala namang masamang mag-request. Hindi ibig sabihin, you will be approved. Hindi ibig sabihin, you will be approved. Because we are talking of 1,600 LGU all over the country. At madalas sa hindi, maswerte ay ang mga munisipalidad. Kasi sila ang mas kailangan ng stimulation coming from the national government. But it doesn't mean hindi tayo lilingunin. Depende sa pangangailangan. Katulad halimbawa, dito sa Pandacan, simula nang nagawa ang Skyway, dumilim. Naging mapanganib sa gabi sa nagmamaneho at naghahanap buhay at mamamayan ng Pandacan. Hindi lang dumilim, umalikabok. Araw-araw sinisinghot ng tao sa paligid dito ang alikabok at sementong natira sa open space na ito. And that is hindi dahil ngayon lang yun. It's been here for the past 3 years. Open space. Nakatenga. May nagbalak pang magpatayo rito pero papel lang pala yun. Ay, hindi pala papel. Tarpaulin. But there is no papers, there is no project, there is no program. Now, noong ako po ay binigyan ninyo ng pagkakataon, mga batang Maynila, immediately, I went to this area at night time. Sabi ko, alam nyo, huwag nyo nang hintayin na may tatawid na bata, may tatawid na matanda sa kalagitnaan nito at may maaksidente. Let's address this. Alaws na alaws tayo. Anong gagawin ko? But I did not stop there. So that's why, sabi ko kay Ramon Ang, sabi ko, Arisay, baka po pwede makisuyo naman. Total, nakapaghahanap buhay naman kayo sa Maynila, baka pwede ilawan natin yung ilalim ng Skyway. Ang puhunan ko lang doon, kapal ng mukha.
Ang hindi ko naman ipinanghingi yung sarili ko. Mangyari ba? O tinugon. 20.8 million pesos ang binigay ni Ramona sa lungsod ng Maynila. Ano naging resulta? Lumiwanag ang boundary ng Manila hanggang dito sa dulo sa likod natin. Pangalawa, may pera nakalutang worth 39 million for this project. Ang siste, hindi kasya. Then I went to Chairman Artes. Sabi ko, pare, kawawa naman yung mga taga-Pandakan ko. Masyado ng malikabok, perwisyo. Pwede ba, masikip kasi yung Pandakan. Plaza Balagtas lang meron kami. Dito sa supposedly may court sa bagong barangay, agad-agad wala na kaming open space. Sabi ko, baka pwede tayo magtayo doon sa mga paborito ko na senior citizen na kapag hapon, maga, lalo na mga alas 6 ng maga, mag-stretching yung lumalaganit na ugat at buto ng mga lolo't lola ko. Gawa tayo ng senior citizen park wherein they can create their own activities, calisthenics and so on and so forth on a regular basis and create open green space. Tapos, alam mo yung Maynila, I think marami rin sa Pilipinas na mga pet lover. Alam ko, mukhang lover ang itsura ni Lubiloso. Oh. Pero, kako maraming may aso sa amin, may pusa. Let's create a park for the first time and unique in the country wherein people, regular community like Pandakan, they can bring their pet together in a park. Usually, nangyayari yan sa mayayamang subdivision, sa mayayamang komunidad. At mano pa sa ibang bansa, no? Talagang may pet park where people and animals can go stroll around. Sabi ko dito, gawa tayo mismo para sa mga hayop. Alam mo, itong araw ng pagsasama natin is a result of a unique relationship where local government and national government hindi lang nag-collaborate for social media content. Di ba yung the word collaboration pang social media? This is pure collaboration of resources of the national government and local government. Ano yung sinabi sa akin ni Artes, ni Chairman, ni MMDA? Pare, soli mo sa akin yung pera. Dodobling ko. So, alam mo naman ako, kapalimuks din ako. Pero mo, piso, tamang 2 piso. Maganda to. So we did. Your city government, first time, sinasabi ko kay Yusek Hope, walang local government nagsosoli ng pera. Wala. Magtanong kayo, maghanap kayo. Basta yung pera, pumasok na. Wala nang bawian. O tanong nyo sa mga barangay, pwede ko bang bawiin yung binigay ko? Wala na. Todasan na yun. So, we did. I trusted and I believe with Chairman Artes that he and the MMDA family will fulfill their commitment to the city of Manila. So, binigay namin sa kanya at totoong nangyari. Ito tayo ngayon. Magkakaroon na tayo ng Senior Citizen Park and Pet Park in Manila.
Mga taga-Pandakan, pwede ba medyo tigasan nyo naman, ipakita nyo dito sa Pandakan na makasaysayang bahagi ng Pilipinas, hindi lang ng Maynila. Sa makasaysayang bahagi ng Pilipinas, mga taga-Pandakan, isang mainit na palakpak bilang pasalamat sa MMDA family. Kasi hindi lang sa park natin katuwang yan. O yung Paco, na problema yung mga taga-Paco, naalala ninyo? O ngayon, kasama rin natin doon, MMD. Sila rin ang nagayos. Sa flood control, tiyak, yung flood control lang nila tumatakbo. Yun, sigurado ako doon. Yung iba hindi ko alam. Pero yung flood control nila, gumagana. So, now, mga kababayan na naparito, masaya ako para sa inyo. Promise. Titigil lang alikabok. You will have more fresh air. More green space for your kids, sa mga apo ninyo, sa mga anak ninyo, sa pamilya ninyo. Gagawin natin BGC, itong nagtangan internet. Kasi sa BGC, pwede ka magkadla-kadla eh. Dala-dala mo yung aso mo, di ba? Here, you can do it safe. In the middle of a busy street. Safe for the people, safe for everyone. Cleaner air and space for everyone. And I would like to give this people thanks also. Our partners, your elected official, Vice Mayor Chi Atienza, Social Elmer Par, Social Castañeda, si Kado, Dr. Mercado, Social Christian Noy, ang pet lover ng 6th District. Mapagmahal din ko sa kaya ako gusto si Lou, pareho kaming mahal ang senior citizen. Lou Veloso. At ang ating mga kawani ng pamahalang lungsod ng Maynila. Tapos, isang request na lang. Itoto nyo na. Total, there is about 1 kilometer away from here, 1 kilometer away. Baka nagmi-meeting si Presidente. Andiyan lang. Sa kanto, sa stoplight. Andiyan lang. Pwede ba palakpakan ninyo ng malakas, baka makahingi pa ako. Ang ating Pangulo ng Bansa, President Bongbong Marcos. O tingnan ninyo, baka lang nawawaglit sa isipan ninyo, ha? Si President Marcos, kalabang ko. Nakakompetensya ko yun. Tama ba? Naalala nyo pa? Yes. Olats ako. Wala. Dapat, meron akong ampalaya sa buhay. Tama ba? If there will be some bitterness, no? Itinalo ako nun eh. Dapat bitter ako. But I did not. Why? I set aside personal emotion. You focus on the job, on your responsibility. Yes. Walang politika. The same thing that I gave to other officials. Whether they're congressmen, whether they're councilor, whether they're barangay chairman or kagawad, whoever they are, wala. Kailangan mo isang tabi so that we can move on. And because of that attitude, here we are together, benefiting as local government, as people of Manila. That's why I, your mayor, will continue to do so. Huwag nyo nang masyadong iisipin yung damdaming masasakit na salitang na ibigay sa akin nung araw. Total, ako lang yun. Ang importante, kayo. Tao, mamamayan ng lungsod ng Maynila. So,
The lesson learned is kahit na hindi tayo magkakampi sa politika, we can work hand in hand with others and other agencies na magbenepisyo ang mamamayan. Sa Maynila, tao muna, mamamayan muna, saka na ang politiko. May panahon para sa kanila. Tama ba? Mga nanay ko, mga tatay ko, mga lolo't lola ko, magkikita tayo sa 28. O dahil yung October nyo, yung November nyo, o yung December nyo, paldong-paldo na naman kayo ng mga minamahal ko senior citizen. O pati yung ating solo parent at saka PWD, I will see you in the coming days. So, again, Nay, Tay, mga barangay chairman, nandito. Humigit kumulang 3 dosenang barangay immediately will benefit from this. I need you. I am asking for your help. Tulungan ninyo ako because I, for one, cannot do it alone. We need to catch up. Kailangan natin maghabol sa 3 taong nawala sa atin na pagkakataon. Kailangan natin mag-catch up. And we have to move fast. That's why, with all humility, buong kababaang loob, nakikiusap ako sa bawat isa sa inyo. Tulungan ninyo ako. Samahan ninyo ako. Because together, we can make Manila great again. Magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Manila! God first. Thank you. I love you!